pag-archive ng impeachment. Ano po ang take nyo sa desisyon ng Senado regarding this? Ang bottom line dito, the impeachment case is still alive. So it boils down to the decision of the Supreme Court at this point. Ang difference kasi nung pag-archive at doon sa pag-table is pag naka-table, hindi na kailangan ng motion to bring it out again. Ang concern kasi nila Senate Minority Leader Soto is pagka nag-archive kasi, pwede pa rin ma-overrule ng majority yon kung may motion to revive it or take it out of the archive. But I think pagka naman nag-reverse na yung Supreme Court, untenable na yung position ng mga anti-impeachment senators kasi sinabi nila they will follow the Supreme Court, they should follow the Supreme Court. But the question there, Senator, let's say hypothetically, nag-reverse nga yung ruling ng Supreme Court. So what happens now there? Will the Senate, should the Senate follow yung Constitution that's saying forthwith, proceed na kaagad? O kailangan pa nila sundin yung, pagbotohan na i-open yung in-archive or retrieve yung in-archive na impeachment case? It will have to go through that process kasi na-archive siya. So kailangan merong mag-motion sa any senator to take it out of the archive para mabalik siya sa table. So that would require a majority of the senators. So ganun talaga yung proseso eh. Kahit na i-compel yung ng Supreme Court na forthwith mag-trial kayo, the senators will have to go through that process pa rin. Pero nakita ko naman, ano lang yon, procedural na yun at that point. Kasi hindi na sila pwede magmatigas doon dahil yun na may decision na yung Supreme Court. Senator Trillanes, may mga iba-ibang kasi interpretation then regards sa tabling. Parang kay, I think it was retired Justice Ascuna was saying, mas okay na rin daw ang archive. Ang problema daw sa tabling of the motion is baka anytime may isang senador daw isipin na, teka lang, naka-table to, tatawag ako ng motion to dismiss. Kaysa pag naka-archive, hindi na pwede gawin yun. Theoretically pwede yun, pero na-exhaust na nila yung debate doon eh. Kung nanaig yung pagte-table, ibig sabihin nun, yung argumento ng mga for archiving of the impeachment case, natalo na yon. So, ano naman yon? Magiging impertinente ka na tao ini-insist mo yon on every moment or every opportunity you get. So palagay ko hindi naman 'yun ang issue. Pero kung naka-table kasi 'yan, ilalabas na, mas madaling ilabas. Pero sabi ko man, ano lang ito parang procedural lang 'tong pinag-uusapan. Ang bottom line, everything now is in the hands of the Supreme Court. Yes. So, abangan natin Speaking of the Supreme Court, Senator, historically, and sa iyong interpretasyon sa mga pangyayari, ano po ang tingin yung chances na either ma-overturn to or ma-uphold ang decision ng Supreme Court? Historically, yung Supreme Court, nag-dig in yan sila doon sa kanilang previous decision. Except kung factual error ang basis ng kanilang earlier decision. Ngayon, ayaw naman nilang maging ganon kasi babasahin sila ng mga law students, mga lawyers, now and in the future. Ngayon, kung palpak yung naging decision nila based on a factual error, hindi naman kaya rin ng kanilang ego yon o pride nila yon. So, they may correct it. Pero ngayon, we're getting information na baka itong si Justice Leonen
maghahanap ng ibang lusot. Mhm. Ang nababalitaan kami na ang tinitignan niya is yung house daw ay hindi sinunod yung kanilang sariling internal rules. Mhm. Pero ang problema nun, hindi kasi yun ang role ng Supreme Court. Sa kanila lang, ang role nila is kung hindi sinunod ng House of Representatives yung kanilang constitutional That's right. mandate. That's ano? right. Yung 10 session days na referral at yung once a year na ban. Mhm. Ito, yung internal rules ng House kasi, pwedeng wini-waive yan Mhm. by the majority anytime. Tapos, ang nakalagay sa Constitution, yung House ang may diskarte. Hindi mo sila pwede pakialaman kung paano yung proseso nila. They can do away with the rules, they can suspend it. Pero bottom line, sinunod nila yung kanilang constitutional mandate. Mhm.